halos wala akong masabi na hindi ko pa matanggap po yung nangyari. Kasi lahat bigla. Sa opisina, lagi kami magkakasama. Andiyan lang tatay ko. Doon masaya na ako sa kanya na andun siya sa opisina. Tapos pagkatapos ng opisina, pupunta yan sa school dahil aliw na aliw daw siya sa mga bata. Nakipag-shakean siya sa mga bata. Masayahing tao po ang tatay ko. Lahat tinatawag niya na anak. Halos lahat anak niya. Tapos, ma-advise siya, mahilig siya makipag-usap tungkol sa salita ng Diyos. Basta kausap mo yan, laging salita ng Diyos ang pinag-uusapan nyo. Tapos, nakita ko yung pagmamahalan nila ng nanay ko. Nung nagkaroon po ako ng matinding problema sa buhay na pinakamababang sigurong level ng sa buhay ko, doon ko nadama yung pagmamahal ng magulang ko. Mga araw na yun, natutulog ako sa tabi nilang dalawa. Gigising sila ng 4 or 3 a.m. in the morning. Magpe-pray po yan. Magkakanta silang dalawa. Magpe-pray. Then after nun, magkikis sila. Araw-araw po yun na ginagawa nila sa Panginoon. Ang sarap ng pagmamahalan nilang dalawa. Lagi niyang pinasasaya nanay ko. Sa opisina, lagi niyang sinasabi sa amin ng pinsan kong si Salva, hindi ko alam ang gagawin ko pag nawala ang nanay mo. Alagaan niyo nanay niyo, huwag niyong pababayaan. Hindi po mawawala yung tampuhan sa magkakapatid, pero andun siya, pinapatch up kami lagi. Gumagawa siya ng paraan para magkasundo-sundo. Yung salita ng Diyos, andyan lagi. Sobrang pasasalamat ko sa Diyos dahil naging magulang ko ang nanay ko, tatay ko, na nag-aruga sa amin at dinala kami sa salita ng Diyos. Mula pagkabata, every Sunday, maaga pa lang, nasa simbahan na ma-attend kami ng Sunday school. Lumaki kami sa Sunday school. Kaya dala po namin yung salita ng Diyos. Pero there are times na naliligaw kami ng landas. Pero andun siya, handa siya na ituwid kami lagi. Kahit napakalayo ng lugar ko noon, nasa Baguio, early in the morning, pumunta yan, nag-drive pa ng Baguio para i-comfort or sabihan or i-advise. Nagdadrive pa po yan at the age of 76, 77, papuntang Baguio, madaling araw. Dahil alam ko na may sakit na nanay tatay ko, alalang-alala ako noon. Pero andyan sila. Takot na takot ako noon. Akala ko pagagalitan niya ako ng sobra. Kasi takot ako mag-aayos siya lagi dahil siguro nung bata ako, nagkaroon ako ng trauma dahil pag nakasigaw na siya, may palo na ako. Pero nung time na yon, nakita ko nanay ko, tatay ko, niyakap nila ako. Ang hirap mawala ng tatay dahil everyday siya sa opisina, sinasabihan ako kuminsan. Sabi ko, natatakot na ako mauna sa opisina kasi sasabihan na naman ako ng tatay. Pero nung last week, sabi ko, kahit magalit ng, kahit sabihan ako ng tatay na araw-araw, Nol, sabi ko, basta buhay ang tatay, naririnig ko siya. Gusto ko siyang makita. Ayoko siyang mawala sa isip ko. Ang hirap tanggapin. Kasi wala nang gumagabay sa amin araw-araw. Kaya itong mga nakaraang linggo, nag-accept kami ng Bible study sa bahay. Every Wednesday, nag-accept kami ng asawa ko. Nagpa-Bible study kami. Kahit masakit ang paa niya, kahit inaantok yan, uma-attend siya sa bahay. Kaya salamat sa Panginoon, yung comfort talaga ng magulang ko sa amin. Sobra. Yung pala may iniinda na siya. Sabi niya, nangihina ako, anak. Napakapit po ng tatay ko. Hanggang sa kaapu-apuhan niya na hindi na niya obligasyon po na obligahin na pag-aralin. Lahat ng apo niya may educational plan, kinuha niya. Na dapat po namin na obligasyon ng mga magulang namin. Pero hindi. Sabi niya, pag nagtatrabaho siya, dapat nga hindi na ho siya nagtatrabaho. Pero magtatrabaho ko para sa mga apo ko.
sobra pong mahal na mahal niya ang mga apo niya. Kaya napaka-blessed na mga apo niya na nagkaroon sila ng lolo at lolang katulad ng nanay at tatay ko. Mapagmahal, mapag-aruga, lalo na nanay ko rin. Pag andyan na mga apo, nagluluto yan kahit hindi niya na kaya kuminsan dahil nga merong glaucoma siya. Bawal na rin kuminsan magluto, pero pinipilit nila yung sarili nila ng mag-asawa na i-please yung mga apo nila. Pag STEM break, mag-grocery na yan para sa kanila. Busy na yan nag-grocery, tuwang-tuwa sa mga apo. Kaya pag dumarating, talaga nakasigaw yung mga apo nila, tay, ganun. Yun ang mamimiss ng mga apo nila, yung pagtawag nila sa lolo nila na tuwang-tuwa. Gusto yun, sama-sama sila. Kaya tay, hindi ka namin makakalimutan, lagi ka sa amin. Kasama ka namin lagi, tanda mo yan. Nakita ko ang daming nagmamal, ang dami naming kapatid. Hindi ko ni-expect na marami kaming kapatid sa labas. Pero, clarify ko daw, hindi anak sa labas na talagang anak na, ang dami naming kapatiran at saka mga, talagang na-feel ko na ang dami palang nagmamahal sa tatay ko. Kaya, blessed na blessed kami kasi alam namin na hindi kami nag-iisa ngayon na nawalan ng tatay. Ang masasabi ko, siya ang the best, kung hindi the best tatay, kasi hindi naman siya nagkulang sa amin. Spiritually, the best siya kasi bata pa kami, talagang every night, kung merong family art na ginagawa yung mga ibang pamilya kami rin, dapat magbabasa ng daily bread saka Bible. Yung bang kusa nilang gagawin lahat para sa lolo na kasi na-feel nila kung gaano sila kamahal ng tatay ko. In spite na malayo hindi kami nagkikita palagi, at excited pa yan palagi pag umuwi kami ng Pangasinan. Sila ang kulit-kulit. Siguro masasabi kong pinakamakulit na lolo. Then, hanggang hindi siya kami makauwi, kulit ng kulit. O, anong time kayo aalis dyan? Nasaan na kayo? Pag uwi namin ng Manila, magtatanong, nakauwi kayo. Yun ang mamimiss namin na wala nang magtatanong sa amin kung nakarating kami ng safe, kung okay ba. Then, na-realize ko na ang swerte din ng nanay ko kasi spoiled ang nanay ko sa tatay ko. Kumbaga, perfect couple sila na maituturing. Kaya, kayo mga anak ko, talagang pinapanalangin din na magkaroon sila ng makakasama sa habang buhay na ganun sa tatay ko. Talagang, natouch ako kasi ang daming nagmamahal sa kanya. At saka, yung kasi hindi ko naman alam yung gaano ginagawa niya dito sa Pangasinan. Every time na may pupuntahan kami, palagi may tinatawagan. Alam ko, palagi tinatawagan sila Pastor Cabrera. Yun, ito, si Carmen. Yun, palaging naririnig ko sa tatay ko. Sabi ko kung minsan, kumbaga, sana naman tatay ko to eh. Tatay ko, very seldom lang kami magkita, tatay ko to, gano'n. Pero, na-feel ko na mahal na yung mga pastor, lahat-lahat. Madali siya mahalin kasi mapagbigay siya. Kasi hindi ko may expect naman. Madali siya mahalin na tatay. At saka advice na lang niya, pag sa pag-advise na lang niya, talagang tama yung pag-advise niya. Kaya sa lahat ng tumulong sa amin, lalo ng mga relatives namin na taga na-feel namin na hindi lang mga pinsan, ayaw ko magbanggit. Kasi lahat nakita ko na-feel namin, buong pamilya, yung pagmamahal niyo sa tatay ko. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa amin, sa ginawa niyo sa tatay ko na talagang kahit wala na siya, tinulungan niyo kami na unti-unti tumayo at na-feel namin kung gaano niyo kamahal ang tatay ko. Kaya maraming salamat sa mga pastor. Alam ko na pare-parehas tayo na depressed dahil nawalan ang tatay. Hindi ko na-feel, kapatid ko kayo, tapos mga pinsan ko, sobra. Maraming salamat sa ginawa ninyo. Dahil mahal naman po namin ang tatay namin. Taray, alam ko, andyan ka. Sabi nga ng Ate Noli, alam ko ka na pinag-feel ko.
Alam ko ginagabayan mo ako, tatay, una ang Diyos. Hiniling ko sa Diyos, ikaw ang guardian angel ko. Sabi ko, pag nagkamali ako, tapikin mo lang ako, tayo, makikinig ako sa'yo. Pinamis ko sa'yo. Aalagaan ko si nanay, hindi ko siya iiwan. Ayon sa mga batang to, what a good lolo. What a good father. Napakahusay niya magdisiplina. Ang disiplina niya ay puro salita ng Diyos na pinakilala niya sa mga apo niya. Talagang bless itong pamilya na ito. Dahil ako ang sumunod sa kanya, nakita ko po paano lumago ang business niya from the drop of cooking oil until the big truck. That is a great blessing from the Lord. Babasahin ko lang po yung letter na ginawa ni Lola Alma. Ito yung letter niya para kay tatay. Si Lola Alma po yung pinaka bunsong kapatid ni tatay. Ako po si Alma, kapatid na bunso ng Kuya Army na nasa Canada. Pasensya na at hindi ako makakarating para makasama ninyo dyan sa San Carlos dahil sa problema ko sa aking kalusugan. Hanggang sa ngayon, mahirap pa rin natanggapin ang pagkawala ng aking mahal na kapatid. Madaling araw dito nang matanggap namin ang tungkol sa masamang balita. Akala ko ay nananaginip ako ng masama. Gusto kong gumising, ngunit naging katotohanan. Bata pa ako, nang maaga kaming naulila sa ama. Ang Kuya Army, ang naturingan kong ama, hindi lang siya sa akin maalahanin, lalo na sa asawa at mga anak. Natatandaan ko bago kami umalis papuntang Canada, nalungkot siya, kasama na rin ang pag-aalala sa panganay na anak na si Wendy. Papaano si Wendy, sino na ang titingin sa kanya? Tanong na parang ayaw akong paalisin. When ganun kakamahal ng tatay mo, ganun din sa mga kapatid mo. Gusto niya nasa mabuti kang kalagayan. Alam ko na gusto ng kuya na makita kaming palagi, ngunit hindi ito nangyari dahil masyado kaming busy dito sa Canada. 4 na beses lang kaming nagkita sa Pilipinas at 2 dito sa Canada at Amerika sa loob ng 37 years. Ganoon pa man ay na-enjoy namin ang panahon sa bawat isa. Naging pagpapala sa akin ang kanyang katapatan sa Panginoon. Maraming siyang nagawa mula sa kahirapan. Nagbigay pala ang Panginoon ng material at spiritual sa kanyang pamilya at natulungan ang kanyang kapwa. So just like everybody else, I was in total shock. I could not believe that Tatay had passed away. Kasi it was also sudden. Sunday, kinonfine siya, and then the following day, morning, nawala na siya. So, emotionally, just like everybody else, I was not prepared emotionally to lose tatay. No? Kasi masyado po mabilis eh. Ang regret ko lang po is I was not in his bedside during his last hours. So, I won't be able to tell you how he died. But one thing for sure, I can surely tell you how he lived. Si Tatay lived life to the fullest. Ano po siya, he was able to touch so many lives. No? Not only with the family members, but with all of the people around him. Mga kaibigan po niya, kasama dito sa church. Kahit yung mga hindi po kakakilala, you know. Ganun po si Tatay. He was a very jolly person. He was always willing to extend a helping hand, no, to anybody who would approach him. Ganun po siya ka-selfless, no. Hindi po siya, kapag bigay po masyado si Tatay, alam naman po natin yun. If there's one thing that would linger in my mind, yung mga tinuturo, marami po siya nabigay sa akin na advices eh. But if there's one thing that would stick
to my mind is when we pray daw po, let's not ask for what we want. All we have to do is to praise and give thanks to the Lord. Because alam na po ng Diyos kung anong kailangan natin. Lagi po niya sinasabi sa amin yun. No? Pag nag-pray kayo, magpasalamat lang kayo. Huwag na kayong humingi ng kung ano-ano. Dahil siya ang magpo-provide sa inyo. And yun po ang ginagawa ko, no? Is when I started, when I heard that from Tatay, yun po ang ginagawa ko. When I pray, I just praise Him and say thanks and don't ask for anything. Because sabi nga ng Tatay, alam na ng Diyos kung anong kailangan natin. No? Human nature po, sometimes, lumalapit lang po tayo sa Diyos, nagdadasal tayo pag may kailangan. But I think the most important thing, the most important lesson here is to just give thanks. No? And nothing else. Very consistent po rin si Tatay tsaka si Nanay. They were very loving. Tatay was very loving and so is Nanay. Very consistent po sila. Pag pumupunta po ako ng Pangasinan, they would always ask me pag nakita kami, "Oh, kumain ka na ba? Magkape ka muna." Ganun po palagi. Walang pinagbago. Very consistent. And that just goes to show how loving and caring they are. Wala pong halong kaplastikan yun. Dahil nakikita niyo po very consistent sila. And sabi ko nga, kung meron man isa sa pinakaswerteng manugang, ako na po siguro yun, no? To have parents-in-law like Tatay and Nanay, no? Yung iba po, magkaaway yung biyanan tsaka yung manugang. Ako, hindi po no? From day one, up to now, my wife and I, we have been married for 17 years and they've been, as I said, they've been very consistent. They've been very loving. And I just thank the Lord for that. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa aking kumpare sapagkat kung hindi siya ginamit ng Diyos, wala po kaming alam tungkol sa katotohanan ng Biblia. Kanya po, ang masasabi ko, si Brother Leyva ay napakabait na tao. He is not just a best friend at kumpare, ngunit siya po ay magtuturo ng tamang tuwid na daan para sa Panginoon. Totoo po yung sinasabi ng mga anak niya na si Brother Leyva po ay talagang maka-Diyos. Alam ko sa pagkakataong ito, umalis siya ng may malinis na puso at diretso siyang aakyat sa langit. So, ngayon po ay ino-honor natin ang ating pinakamamahal na Armando Leyva dahil isa siya sa mga tao na inanointan ng Panginoon. God called him, tinawag siya ng Diyos. Isang tao na mayroong passion sa Panginoon, may compassion sa mga kaluluwa. In fact, when we started Gospel of Christ Fellowship way back 1987, mga kapatid, nakita ko po yung kanyang pagmamahal sa maraming mga kaluluwa. Isang bagay na hindi natin matatawaran sa ating pong kapatid sa Panginoon is that kaya ho niya na isakripisyo kahit na yung kanyang kayamanan alang-alang sa gawain ng Diyos. Ganun ho niya kamahal ang ating Panginoon. Maalala ko, nung magsimula ho kami, sabi niya, June, sabi niya, sinanla ko yung aking sasakyan, yung aking truck, may tayo lang ang simbahan. Alam po ninyo, iba yun. Makita natin yung kanyang pagmamahal sa Panginoon, and that's how he started kung paano ang trabaho ng Diyos ay lumaganap. Because there was a man, mayroon isang tao na nagmamahal at ibinigay niya yung kanyang buhay. Hindi lang ho siya. Ito po yung patotoo na para siyang si Josue, na sinabi niya, ako at ang aking bahay maglilingkod kami sa Diyos. Nakita natin as a father, lahat ng kanyang mga anak, dinala niya sa Panginoon. Lahat ng kanyang angkan, dinadala niya sa ating Panginoon.
Isa sa mga pangarap niya kung bakit natayo ang simbahan na ito dito, it is because mahal niya ang kanyang pamilya at mahal niya ang kanyang mga kababayan. I'm so happy dahil alam ko po, at the end, the last drop, bago po siya, hanggang sa kanyang pagpanaw, nakita ho natin kung gaano siya minahal ng maraming mga tao. Ang nakikita ko natin ngayong gabi, mga kapatid, ay isang patutuo that Brother Leyva is a man people love, is a man God loves. Minsan dinala ko yung mga igorot dito, mga naka-G-string, na nag-perform ng sayaw para sa Panginoon. Nakita ko siya, tuwang-tuwa siya, sabi niya, sabi ko nga ba wala talagang imposible sa Panginoon Diyos. Kaya ang Brother Leyva na ito ay totoong matindi ang passion niya sa mga kaluluwa. Meron siyang matinding puso na dapat lahat ng uri ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. Meron siyang encouragement na palaging sinasabi, magpasalamat lang tayo sa Diyos, hindi tayo papabayaan. At kinuha kong encouragement yon sa amin sa Baguio City. At punong-puno ng pagpupuri sa ating Diyos dahil minsan sa buhay natin, na-meet natin ang taong ito, si Brother Armando Leyva. Supurihin ang Panginoon. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay na-touch ni Brother Leyva, ni Ninong, at alam ko noon pang buhay sila, nasabi na natin ang ating pasasalamat sa kanila. So sana po magsilbi pong isang magandang modelo na pwede nating sundan ang buhay po ni Brother Armando Leyva.